Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. As in, grabe. Pinaratangan ni Chavit Singson at kanyang ibinulgar na si Liza Marcos at Martin Romualdez ang nagbayad ng tao para guluhin ang rally. Yun ang nangyaring riot kahapon, yung mga nang babato sa mga nagrally. Inutusan daw yun ni na Liza Marcos at Martin Romualdez di umano, yung mga taong nagkamaskara. Sabi ni Chavit Singson, naku po, ang tanong, may ebidensya ba si Chavit Singson na galing ang pera na ibinayad sa mga taong ito ay galing kina Liza Marcos at Martin Romualdez? Uy, grabe naman yung parata ni Chavit Singson. Totoo kaya yung kabibig? Ang question ko lang ba, hindi naman agad-agad magparatang itong si Chavit Singson kung wala siyang ebidensya. So kung magkaalaman na to, kasi para yatang gustong paimbestigahan ng Malacanang itong mga sinasabi ni Chavit Singson. So kung merong ebidensya si Chavit Singson, ilabas niya. Kasi masisira yung pangalan niya. Kasi nag-name drop siya sa pangalan ni First Lady Liza Marcos at Martin Romualdez. Kalerk ito si Chavit Singson ha. So eto kabibig ang video kung saan, naku grabe si Chavit, binulgar niya na walang walang pakundak-kundak. Talagang sinabi niya na si Liza Marcos at si Martin Romualdez ang nagbayad sa mga taong nakamaskara para guluhin ang rally. Ito kabibig. Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga eh. Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, warap. Sino, bakit kayo ganyan? Ganoon lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila mismo. Sila. Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsiserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniwala. Siguro may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi nyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay nyo po ba yung mga nanggulo din sa Mendiola? Dahil from the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulo na nila at bumiyagsasabi, ginugulo na nila, kaya bumalik na ako eh. Napagkamala nga ako na loyalist, nakapula ako eh. Nagpakain ako. Ito. Lahat dyan, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, warap. Sino, bakit kayo ganyan? Ganoon lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila mismo. Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsiserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Agoy! Ako, hindi ako naniwala. Siguro, may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi nyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay nyo po ba yung mga nanggulo din sa Mendiola? Dahil from the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulo na nila at bumiyagsasabi, ginugulo. Uy, yun ang sinabi ni ni Chavit Singson. May sagot naman si Claire Castro dyan. Mayroong grupo na nakamaskara, sumisigaw ng korap-korap. Tinanong ko sila, sino kayo? Sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez at First Lady, sabi nila. Parang mali yata itong sinabi dito eh. Ang sinabi ni Chavit, serve pagkain, tapos ganyan. Tapos tinanong niya, sino bang sa inyo? Hindi. Nako. Tapos sabi naman ni Claire Castro, malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Liza Marcos. Naku, bangayan na to kabibig. Paano na yan kabibig? Para yatang halaka. Makita nyo naman, di ba? Yan ang reaction ni Claire Castro na huwag nyong ipahid
sa mga utak nyong kriminal. Nako po, mga kabibig. Ano kaya ang maging sagot ni Chavit Singson? Ito, basahin natin, kabibig, ha. Binayaran lang Liza Marcos Martin Romualdez allegedly behind masked rioters in Manila rally, Chavit Singson. Sa interview, lahat na nagpunta sa rally, lahat na ang umuwi, kumain doon sa food truck ko. Merong grupo nakamaskara, pinapalo yung gate, sumisigaw ng kurap, kurap, kurap. Tinanong ko sila, sino kayo? Bakit ganyan? Nagtanggal sila ng maskara at sabi, pasensya na kayo, binayaran lang po kami. When asked who paid them, Singson said they pointed to the First Lady and the former speaker. Tinanong sila nung nag-serve ng pagkain na kung sinong nagbayad sa inyo. Si Martin Romualdez at si First Lady, sabi nila. Singson was skeptical and suggested a third party might have been behind it. Yun pala ang sabi ni Singson. Si Singson just, ang nangyari dito, si Singson just narrating kung ano ang nakuha yung impormasyon. Pero hindi siya naniniwala, skeptical siya eh. So baka may third party ang nasa likod nito na itong mga taong nanggugulo, kung may nagtanong, sasabihin na si First Lady at si Martin ang nag-utos sa kanila at nagbayad. Kaya skeptical si Chavit Singson. The anti-corruption protests remained mostly peaceful until mass rioters clashed with police in Manila, throwing rocks, barrels, and firebombs. Naku po, nakakatakot naman yan. Para yatang may mangyayaring awayan, 'di ba? BBM versus Chavit Singson. Pero sa nabasa ko, kabibig, may nabasa din ako na kay Isko Moreno, mga kabibig. Sabi ni Isko dito, mga kabibig, what began as a protest against corruption in government turned violent on Sunday, September 21, as a group of young participants clashed with security forces near Menjola. Witnesses said the rally was initially peaceful before some demonstrators began throwing rocks and forcing their way into nearby government facilities, sparking confrontations that left dozens injured. Ito yung from Peanut Gallery Media Network. Mayor Isko Moreno said around 100 police officers were also hurt. Meron pa ako isang na-critical, pero na siya, ligtas na. Ito pa, huwag po kayong magpapaniwala kung maraming namatay, edi sana nakita na ng media. Ako, sabi ni Isko ako feeling ko kasi yung mga nagpo-post na sinugod sila ng pulis, may namatay, ito yung mga nanggugulo natatakot ngayon. The mayor revealed the authorities are tracing possible links to 2 suspected financiers. Inalam namin kung kanino galing itong nagpondo kasi nagkabayaran Moreno added that one of the suspects is a former Filipino-Chinese politician in Manila, while other is a practicing lawyer. But both are allegedly members of Partido Political. Malalaman din natin kung ano ang totoo. For the meantime, dalawa yung pinagdudahan natin. He stressed that while minors involved are being processed for violations such as arson and damage to property, the city government focus is to identify those suspected of providing the funds and instructions. Yun. Ang sabi ni Isko, dalawa ang kanilang pinagdudahan. Former Filipino-Chinese politician in Manila and a practicing lawyer. Diba? Kaya nga sabi ni Chavez, skeptical siya sa sinabi ng tinanong ng server yung mga nakapaskara na sabi Liza Marcos o Martin Romualdez, kasi hindi siya maniniwala sa ganun. Sisirain ba ni Liza at ni Martin Romualdez? Well, BBM allowing the rally as long as walang gulo. Di ba, kabibig? Ngayon si Isko nagsabi na dalawa ang pinagdududahan nila, itong former Filipino-Chinese politician in Manila and a practicing lawyer na posible daw ang nag-finance. Nako, mga kabibig.
Kalerky naman to mga kabibig, parang iba na ang nangyari ngayon. O, ito si Isko ha, makinig tayo kay Isko Moreno sa isang pagbabalitan niya, pagbibigay ng impormasyon hinggil dito. So, pakinggan natin si Isko Moreno. Ito kabibig. Okay. Let's listen to Mayor Isko Moreno. Medyo mga kabataan po na naging validente po kagabi. Nakakulong na. Matukoy na po ba kung sino po possible kung may nag-orchestrate po sa kanila o sila lang po na Merong mga initial report, sketchy pa. May dating politiko, Filipino-Chinese, ang pander. Tapos may isang abogado, pander din. Yung mga bata na yung kagabi. Mayor, ilan yung nahuli natin? O yun, kabibig ha. Narinig nyo ang sinabi ni Isko Moreno. Yun. Ito pa, kanina kay Claire Castro sa interview, ito yung mga sinasabi niya. At kay, tawag ito, Claire Castro. Ito yung kay Claire Castro. I can John Vic yun. Ito na. Po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na tanong patungkol kay Chavit Singson. Ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Yun kabibig. Yun ang statement ni Claire Castro. Hala, makakasuhan si Chavit Singson sa inciting to sedition. Naku po. Naku, paano yan? Ano ang iyong reaction hinggil dito mga kabibig? Let's wait and see kung saan ito patutungo mga kabibig, na pati pang si F. Elisa nadamay na sa issue at si Martin Romualdez nadamay na rin sa issue mga kabibig. For me naman talaga, alam niyo naman mga tao, di ba? Pero sinabi, sa video na yun, skeptical si Chavit Singson. Sabi Singson, parang hindi siya naniniwala, pero alam niyo na, di ba mga kabibig? Si Chavit Singson para yatang against na kay BBM. Di ba? Sinabi nga ni Chavit Singson na parang may nagka-amnesia na or nagka-Alzheimer na si BBM. Naku, saan kaya patutungo itong medyo sagupaan ni na Chavit Singson at niya BBM, tapos posibleng makakasuhan si Chavit Singson ng sedisyon. Naku, ano kaya ang maging reply ni Chavit Singson hinggil dito? Meron na bang reply si Chavit Singson hinggil dito? Tingnan natin kabibig ha, kung meron bang reply si Chavit Singson ang kanyang Facebook fan page, kasi sometimes doon siya magbibigay ng kanyang reaction hinggil dito. Well, so far, wala pa naman mga kabibig, wala pa namang kanyang ibinulgar, at the same time, reaction mga kabibig. So, maghintay-hintay lang tayo, later on, baka meron. Aside from the interview kanina ng Billionaire News Channel kay Chavit Singson, wala pa namang official statement si Chavit Singson hinggil sa di umano'y pinaiimbestigahan siya ng Malacanang at posibleng makakasuhan ng inciting to sedition. Pero dinanay ng Malacanang na wala talagang hindi nagbayad si First Lady Lisa Marcos
at si Martin Romualdez para magbayad ng mga nakamaskara na tao at mag-start ng riot, pambabato ng bato sa mga nangarali sa mga pulis. Hindi po yung totoo according to Claire Castro, mga kapipig. So yun lang po muna, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!